Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Title, Surprise Rally ng Iglesia ni Cristo. Look, members of the Iglesia ni Cristo assembled for a surprise rally at the People Power Monument on EDSA early Tuesday morning, June 30. So, dumarami na. Ako, na-surprise ako kasi basta mag-rally ang iglesia, ano talaga yan? Announce. A few days or weeks in advance na alam na natin magra-rally sila. But this time, biglaan. Wow! Nag-iba na ang style ng iglesia. Ang galing. Ano ngayon? Hindi na nila ma-counter. Natamimi ang taga-palasyo. Nabulaga na sila. Tinanong ko ngayon, sinerge ko, ano bang purpose? Sabi ko dito sa Google, what is the purpose of Iglesia ni Cristo rally today? How many days will it last? Ang sagot, the Iglesia ni Cristo rally organized as part of a nationwide demonstration. Sa ngayon, nag-gather sila sa People Power Monument sa EDSA. Kailang, all over the country pala ito. Aims to demand transparency, accountability, and justice regarding multi-billion peso anomalous and government flood control projects. The mass gathering is a multi-day event that began on June 30 and is expected to continue. So, simula pa lang ito. Protesters are converging on major thoroughfares in Metro Manila to condemn systemic corruption and misuse of public funds. Because the demonstrations are ongoing. The exact duration depends on the progression of the government's investigation and protest organizers' development. So, wow naman. Salamat sa mga kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Sigurado, makaabot ng how many? Sa tingin nyo, 500,000, pinakamababa. Yung, di ba, bago lang natapos yung White Ribbon March na inilunsad ng mga Dilawan, Kakamping, sino pa, Bayan, Makakaliwa. Kakaunti ang nag-attend eh. Yung unang estimate ng NCRPO, Pulisan sa Metro Manila, 3,700. Sabihin na lang natin, nadagdagan, 10,000. Kakaunti yan, 10,000. So, nilangaw sila sa takilya yung White Ribbon March kuno sila, anti-corruption kuno. I think dito sumama yung Makakaliwa. Na kung saan nakita natin, kasama nila si Medal of Valor awardee Colonel Ariel Querubin. Dati yung mga kalaban niya, sa Toro Ocampo, excuse me, katabi niya sa Toro Ocampo, Teddy Casino, Franz Castro, Lisa Masa, mga kilalang leftist leaders. Nandun, sumama na si Colonel Ariel Querubin. At maraming bumabati ko sa kanya, nakakalungkot. But anyway, karapatan man yun ni Colonel Querubin, wala man siyang nilabag na batas, yun lang. Nasaan na yung... Kasi kalaban sila ng gobyerno hanggang ngayon. Hindi pa man nila itinitigil ang kanilang hangarin na labanan ng gobyerno, pabagsakin ang gobyernong ito sa pamamagitan ng dahas. Violent means ang gusto ng CPP, NP, NDF. Armed struggle. Yung sabi nila na peace talks, yung ano, front lang yun. Kaya nga may New People's Army sila eh. Kaya pumayag noon si late President Fidel V. Ramos na alisin yung batas na kasi nung una, pag member ka ng Communist Party of the Philippines, preso ka agad, panahon ni Marcos Sr. Pagdating ni Ramos, ibinago niya yung batas. Open na ngayon. Legal na ang pagiging member ng Makakaliwa. Hoping na talikuran nila ang violent means, yung NPA. Dapat walang armado. Hanggang ngayon, nandyan pa man din yung NPA, lumalaban pa sila. Yun. Sinamahan ni Colonel Ariel Querubin. Against daw sila sa korupsyon. Tapos, hindi naman sila naniniwala sa sinasabi ng Brave 18 Marines. Kini-question man nila. So, anong gusto nila? Hanggang rally-rally lang, march-march lang, walang papanagutin. Wala man silang panawagan na ituloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Wala man.
So ito, ang nakita ko sa iglesia, gusto nila na ituloy ang Blue Ribbon Committee hearing para maimbestigahan ang nakawan sa pera ng bayan. Kasi sa ngayon, yung bagong Senate leadership, wala na, tigil na ang investigasyon. So, salamat. I will give you update mamaya nito. Kung ilan, basta tingin ko, pinakamababa, abot ito 500,000. Sa tingin ko lang ha, baka lalampas pa yan. Kasi nung nag-rally sila, peace rally nung yung anti-impeachment rally nila, more than 2 million last year. So, ano ngayon ang gagawin ng Malacanang? Surprise rally ng iglesia. Sigurado na tamimi, nabulaga na naman sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay ni Auntie Sila Dadaw nga taga Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang atop. So mao na ni siya ang gitabangan namo gero nga napulo ka buok nga digis og isa pod ka plinsin. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. So mo na ni ang yero nga among gitabang nga napulo ka buok nga digis. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud si Angkol sa ilang balay. Salamat yun sa Ginoo kay napulya lang yun akong sin. 20 na katuig yun eh. Kaya salamat po sa nag-donors. Kami kang kami. Sila sa nagtawang aning sin.